Oo nga guys, merong malalaking grupo, ah, 'di ko alam kung sindikato or anong klaseng organization sila, pero merong malaking grupo diyan ng mga famous celebrities saka mga politicians diyan, saka yung mga maiimpluwensyang tao sa Amerika lalo na sa Europa. Meron silang union or parang samahan guys na may kinalaman sa mga illegal mga illegal na gawain, saka mga yung sinasabi natin dati na yung sa Illuminati. 'Di ko alam kung Illuminati ba talaga yung totoong tawag sa kanila, pero yung mismong activity saka yung mismong progress nila guys, totoo talaga. Kaya pala one time sinabi ni Andrew Tate nung kasagsagan ng mga controversies niya na kahit anong mangyari, never siyang magpapakamatay. Gets nyo? Meaning to say guys, pinapangunahan niya yung media saka yung mga kalaban, pinapangunahan niya na baka patayin siya tapos palabasin, palitawin na nag-suicide siya. Kagaya nung ginawa nila kay Jeffrey Epstein. Epstein guys, na-arresto yun July 2019, tapos a month after guys, sabi ng mga otoridad nag-suicide daw siya. Kataka-taka, confusing, hindi firm yung mga nangyari, ba't nila nasabi na nag-suicide siya, 'di ba? Controversial, yun ibig kong sabihin. Ngayon, napansin ko guys meron kasi akong narinig dati na isang clip ng isang famous preacher sa Pilipinas na yumauna. Sabi niya, tandang-tanda ko yun, di ko makalimutan kasi ano talaga nasa isip ko talaga guys na merong nagko-control ng sa mundo natin mga mataas, mga elitistang tao. Kasama diyan yung mga sikat na company kagaya ng Vanguard. Search nyo guys, kaya nila Elon Musk, Bill Gates yan, sila Mark Zuckerberg, sila yung mga dinodominate na nila yung buhay dito sa mundo. Ayan. Ngayon dito daw, in terms of financial, World Bank, yung ganyan, pati yung commerce sa buong mundo, nasa 7 o 8 pamilya lang daw yung naghahawak niyan or nagko-control niyan. Nung narinig ko yun, ang naging naisip ko, possible nga totoo. Possible nga totoo. Kasi ganito guys doon sa mga Epstein files, kung sinusubaybayan niyo yung mga documentaries niyan, yung mga footage ng mga videos na meron na nag-leak diyan. Nandiyan diyan yung mga famous na tao, yung iba diyan celebrity sa US, kagaya nila Leonardo DiCaprio, nila Chris Tucker, sina Michael Jackson, si Bill Clinton, Donald Trump nandiyan diyan, si Mark Zuckerberg, si mga famous na mga negosyante, pati si Prince Andrew nandiyan diyan, pati iba pang mga sila Cameron Diaz, yung mga sikat na celebrity na sumikat talaga. So, ngayon, naalala ko tuloy yung isang viral video ni Cat Williams, yung sikat na komedyante sa US. Noong 2024, nag-crash out siya kung saan marami siyang ni-reveal ng mga truths dun sa podcast na yon. Kung saan binanggit niya dun. Ito daw sila Kevin Hart, tapos yung iba pang Steve Harvey, mga kagaya niyan. Meron daw silang pandadayang ginawa sa Hollywood. Bakit sila, kumbaga nag-shortcut sila. So parang silang merong sinalihan na parang organization or what, na out of nowhere bigla silang sumikat, 'di ba? Sa dami ng mga potential na mga komedyante, sila yung nabigyan ng pagkakataon, sila yung pinili para maging successful, sila yung pinili para maging famous. Basta marami ko na pagtatagpi-tagpi guys. Tapos naalala ko yung pinikulang Hostel dati nung early 2000s guys. Search nyo Hostel. Yung part 2 nyo, search nyo guys. Doon na pinakita yung harassment, human traffickers, na kung saan yung mga elitista, yung pasimuno, ginagamit nila yung pera, impluwensya, kinukuha nila yung weakness ng mga tao na mukhang pera para kunin yung pagkamusmus ng mga bata, lalo na mga babae, mismo lalaki nga guys kinukuha nila, kinikidnap nila, dinadala nila sa isang liblib, sa isang private na lugar, kagaya ng Epstein Island, dinadala nila sa ganun, doon nila pinaglalaroan. Ngayon ganito guys, balik tayo kay Andrew Tate. Kay Andrew Tate kasi guys, nung alam ko yung pandemic yun sabi niya, meron daw nag-PM sa WhatsApp niya. Yung kasing WhatsApp daw niya, nagulat siya kasi ilan lang yung mga tao nakakaalam noon. Tapos nagtaka siya, may nag-PM sa kanya. Alam mo kung ano PM sa kanya? I got a message on Instagram from some guy I used to know for a long time, etc., etc. He goes, "Hey, let's have a cigar." So, okay, cool, let's have a cigar. We met, we had a cigar, and he said, "Hey, man, I just want to show you some videos." And he showed me some videos of him with some very famous people. I won't say their names. And he said, "Bro, you need to be careful." I was like, "What?" He goes, "When I was hanging around with these people, he was saying they had to sell their soul to a degree to get that level of influence." And then about 4 hours after this conversation, maybe about 2 a.m. last night, I got a message on my WhatsApp saying, "Hey, my name is XX. I'm a friend of this guy. This is where I got your number. We want to invite you to a private party. There's a private island we want to invite you to." Not a private island, bro. We can't be doing these islands no more. I'm telling you.
ang famous sa kanya is parang iniimbitahan siyang pumunta sa isang island, private o parang isolated island na kung saan mayroong mga gagawin na parang ceremonial, mga ritual something na ganyan. Hindi siya pumayag kasi nakaramdam siya. So doon, yun yung kasagsagan na kung saan marami siyang nilalabas sa mga statement, mga intriguing, controversial statement. Marami siyang basher that time eh. Kaya hindi siya pumayag kasi baka delikado. It's either a setup siya, a frame up siya or what. Kaya doon din niya sinasabi na if ever may mangyayari sa kanya at palabasin na nagpakamatay siya, sabi niya mismo, hindi siya nagpakamatay. Saka eto guys, tingnan niyo, alam niyo yung ano, yung clip ni Kevin Hart kung saan, may mga celebrity na ginage sa isang show, parang podcast or parang TV show ganyan. Tapos 'pag nababanggit yung ano, yung mga Illuminati or yung mga secret agenda na kung saan meron kang task na gagawin or meron silang kondisyon. Parang ibibigay nila yung kasikatan mo, ibibigay nila yung gusto mo sa karir mo, sa buhay mo, pero merong consequence or merong ayun nga, may kondisyon, may pabor. So 'pag binabanggit yun ng mga tao na tumanggi dun or parang nagse-share about dun, gumaganyan sila Kevin Hart. Akala ko dati talaga, duda ko na totoo, pero ngayon ko napagtatagpi-tagpi guys, totoo nga guys. Na yang Epstein Files guys, may pinoprotektahan yan, may mga taong involved diyan, at marami pa tayong di alam sa nangyayari sa mundo guys. Sa lahat ng leader, tingin ko connected yan. Hindi lang nila nire-reveal guys, marami silang tinatago sa atin. At guys, eto low-key nakakatakot ang mundo guys. Nakakatakot ang paligid. Low-key guys, nakakakilabot. Ayun lang.